Nagtiwala sa isang social media marketplace ang binata na itago natin sa pangalang Henry dahil halos lahat naman ng kanyang transaksyon sa platform na ito maayos at mabilis. Ngunit nabali ang kanyang paniniwala nang siya mismo ay mabiktima ng mga naglipa ng scammer online. Ang kanyang panawagan at ang pagbubunyag ng programa sa mga manggagancho. Inyo pong panoorin. Mahilig ka bang mag-shopping online? Madalas ka bang nakatutok sa iba't ibang platforms para makadiskwento? O di ka na may makahanap ng mga produktong swak sa iyong budget? At ang estilong yan, ang bentahin ng mga sellers at shops sa ilang online marketplace. Easy, convenient, at may di-deliver agad. Ngunit kasabay ng mga benepisyong ito ng online market, ang katotohanang madalas itong pagmulan ng mga nakakabahalang scam na patuloy na lumalaganap online. At isang biktima ang muling lumapit sa programa para isiwalat ang panibagong modus ng mga kawatan online. Ang biktimang si Henry, hindi niya tunay na pangalan. Tiwala sa malimit niyang paggamit sa mga online selling platforms. Sa marketplace talaga. Bali, kumbaga, mas mabilis kasi mag-reply yung mga tao doon, tapos napapadala nila within the day kaagad. Unlike sa iba, mag-aantay ka pa ng days. Ito yung first time ko. So far, lahat smooth eh. Ito lang yung, dito lang ako na-scam. First time experience. Kaya gano'n na lamang ang pagkadismaya niya. Nang siya mismo, naging biktima ng inakala niyang trusted online market. Birthday po kasi ng lola ko and magse-celebrate kami dapat. Tapos, umorder ako ng Tiffany chairs para lang sa bahay, para lang may stock. And then, doon namin siya kinailangan, pero para lang din may stock sa bahay. Tapos, ayun na, doon na ako na-scam. Bale, marami kasi akong chinat, tapos siya yung unang nag-reply. Yung iba kasi parang 2 hours after pa nag-reply. Sa umpisa'y maayos ang naging pag-uusap ni Henry at ng seller. Umabot na rin sila sa puntong makapagbigay na siya ng paunang bayad para makasigurong agad na may padadala ang mga kinuha niyang upuan. Papicturean muna, tapos pag send dyan ng picture, sabi ko, ako magbubook. Tapos, pagdating dyan ng rider, hingin mo yung ID. Tapos babayaran ko yung 50% ngayon pagdating ng rider. Ay, ngayon, bago dumating yung rider. Tapos pagdating ng rider, tsaka ako babayaran yung another 50% balance para makumpleto yung 9,000. Dito na tila pumasok ang modus ng mga nagbebenta. Dahil si Henry nag-book ng isang ride-hailing app para ma-deliver ang kanyang mga na-order. Pagdating ng rider doon, pinicturean niya yung ID. So okay na. Tapos tinawagan pa ako ng rider, kinonfirm niya, sinad niya yung picture sa Lalamove app. Tapos, kinonfirm niya rin ilang pieces yung kutsyon, pati yung rubber sa ilalim. Ngunit ang pangakong mabilis na delivery, umabot na ng siyam-siyam. Hanggang sa ang seller at rider, hindi na makontak ni Henry. Around 4 PM ko in order. And then, mga 8 or 7, wala pa siya. Tapos tinawagan ko, hindi na sumasagot. Tapos biglang chinat ko yung supplier. Sabi lang niya, yes sir, andito pa siya. Gusto niyo ba magsabay na ng lamesa? Meron po ako dito, ganyan. Sabi ko, andyan pa siya. Kanina pa yung 4 o'clock. Tapos bigla na niya akong binlock. Dito na tuluyang nanlumo si Henry at napagtanto na niyang naloko na siya ng seller at maging ng rider. Ang nasa isip ko, kailangan na agad yung upuan. So hindi ko na na-check. Nabigay ko siya ng buo 9,000 pesos. Bali sabi ko, babayaran ko now yung 50%, so 4,500. Tapos pagdating dyan ng rider, pag na-confirm sa akin ng rider na andyan, kukunin niya, tapos yung ID, babayaran ko yung another 50% na balance, so 9,000. Ngunit ang malaking palaisipan sa kanya ay ang mismong rider na nakuha niya sa isang kumpanya na kilala bilang isang lehitimong delivery at logistic provider sa bansa. Kinabahan na po ako nung around 3 hours na siya wala. Kakain na kami, tapos wala pa siya. Tapos doon ako tumawag, walang sumasagot. Hindi ako kinakabahan nung habang nag-iintay kasi nagbigay naman ng ID. Kaso yun lang, hindi ko na alam nangyari. Tapos kinonfirm niya, parang dinelivered niya sa app na na-deliver yung item. Tapos nung dineliver niya, doon ako nag-report sa app.
Gumamit po ako ibang phone, tapos na-search pa siya. Nandun pa siya sa marketplace. Para lang hindi na maulit sa iba. Kasi madami pa siyang binibenta, hindi lang yun eh. So marami pa siyang biktima sigurado. Tapos kahit pagkatapos nun, andun pa siya, hindi na siya natakot. Uulitin niya lang. Para hindi na maulit. Para matulungan si Henry, agad na kaming sumangguni sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police. Dito, hinarap ng isang investigador si Henry upang alamin at tukuyin ang mga nambiktima sa kanya online. See all mo. Yun ang makukuha niyo yung fund kasi wala po kami conviction sa cash. So, ibig sabihin po, sa yung mga scammer. May ilang dokumentong naipresenta si Henry tulad ng palitan ng transaction, maging ang mga ID at pagkakinanlan ng seller at rider na kanyang nakausap. Ngunit hindi na tuluyang nakapagsampa ng reklamo ang binata dahil sa ilang pang dokumento na kailangan niyang makalap para tuluyang maidiin sa kaso ang mga kawatan. Paliwanag ng tagapagsalita ng Anti-Cybercrime Group na si Lieutenant Wallen Arancillo, bagamat bumaba na ang bilang ng mga nambibiktima online kumpara noong po nakalipas sa taon, hindi ito dahilan para makampante lalo na sa mundo ng digital space. For January 1 to May 15, 2024, meron po tayong 2,797 cases na naitala ang PNP-ACG. Ito po ay mas mababa ng 45.9% kumpara sa 2023 in the same period po. Sa online scam, ang kadalasan na modus nila, ito yung grabbing of pictures from the legit seller. Ang nangyayari dito, merong legit seller and then nagpo-post, nagbebenta online. Kadalasan sa marketplace, kung sa Facebook page man ito. Ito ay ginagrab ng mga cyber criminals and then nire-repost nila. Once they reposted it, syempre, yung mga online users, yung gustong bilhin yung bagay na yung item na ito, ang nangyayari is, doon sila bumibili sa hindi legit o grab pictures lamang. Kaya nangyayari itong scam. Mas tuso at nakikisabay sa mabilis sa takbo ng teknolohiya, ito na ang mga dapat bantayan ng mga netizens sa tuwing titingin sa iba't ibang online shops. Una sa lahat, red flag yun pag yung katransaksyon natin sa online ay may pressure. Yung minamadali ka para hindi ka na makapag-isip na magiging decision mo, isang red flag yun. Pangalawang red flag is yung katransaksyon mo, naghingi ng down payment. Kasi kadalasan, pag legit yan, most probably pwede COD na lang, cash on delivery. At least, merong trust kayo sa isa't isa. Na-block po kayo, ang unang gagawin is, i-document nyo lang everything and lumapit po kayo sa PNP-ACG office para makapag-file tayo ng preservation of data. Magre-request po tayo ng preservation of data dun sa internet intermediaries or social media platform na ginamit ng suspect. Para from there, makukuha natin kung sino yung, ano yung identity or ginamit na pangalan ng suspect dun sa account, sa Facebook account. Natawag na Meta Philippines or yung Facebook Philippines. Yun yung isa sa mga stakeholders or partners ng PNP-ACG and good thing, napaka-aktibo po nila na pagtumulong sa atin when it comes to request natin sa kanila. Though meron lang limitation because of the Privacy Act of 2012. Hindi lamang pagiging alerto ngunit pagkakaroon ng sapat na mga dokumento o pruweba sakaling mabiktima ng mga naglipa ng scammer online. Isa sa mga challenges nila ay yung pag-identify talaga ng offender since ito ay sa cyber world. Medyo mahirap itukoy kung sino ang gumagawa nito since hindi natin sila nakikita. Ngunit, pero kung meron lang tayong mga evidence, sapat na or strong evidence like yung mga documentation nila, screenshots ng conversation, screenshot ng account na ginamit nung nakausap nila or nakatransaksyon nila online, yung kung meron man silang payment service provider na ginamit or nagwa-wire transfer sila, pwede din nilang itong screenshot para at least malaman natin kung ano yung account na ginamit ng offender. Kasi sa tulong ng mga payment service providers natin or internet intermediaries, pwede natin i-identify kung sino ang talagang gumagamit ng account na ito. Payo niya na maliit man o malaking halaga ang natangay sa kanila na mga kawatan, ang pag-uulat nila ng mga iba't ibang modus online,
Isang hakbang para tuluyang mahuli ang mga manlolokong ito. Sa investigasyon, talagang dumadaan tayo sa due process. Wala naman pinipiling halaga si PNP-ACG sa pagtulong. Once na client is client, no matter the amount, kung ano man ang halaga ng pera na nawala sa kanila. And kadalasan nga, merong nangyayari dito na pag pumunta dito, agad yun, yung sinasabi ko na nire-request nila. Pag porsigido talaga yung victim, nire-request ng preservation of data. Para at least malaman kung sinong huhulihin, ma-identify kung sino talaga yung sa likod ng pang-scam na yun. And ang pinaka-importante talaga doon yung ginamit na service provider. Kasi yun namang mga identity nila mas mabilis na makuha. Kasi sa Facebook pwede silang gumawa ng dami accounts, di ba? Mga investigador natin, meron talagang mga kababayan natin na nagko-complain, pumupunta dito, pero hindi na tumutuloy. Gawa nung para sa kanila, maliit lang naman daw yung halaga. Sayang pa yung pamasahe, oras na igugugol nila kasi mahaba-habang proseso yung mapagdaanan nila para ma-identify yung offenders. Sana tulungan nyo kami na i-pursue yung case kasi yun din yung isa sa mga makakatulong sa atin para mabawasan or ma-stop na yung mga cybercrime na ginagawa or illegal activities na ginagawa ng mga cybercriminals. Nakipag-ugnayan din ang programa sa nasabing Delivery and Logistics Company, ngunit hindi sila tumugon sa ating mensahe. Sa kabilang banda, ang agarang pagre-report na ginawa ni Henry, tinugunan ng nasabing kumpanya. Sagot nila, iniimbestiga na ang nasabing delivery rider. Naibalik din ang pera sa kanya ang nasabing kumpanya bagamat hindi ang kabuuan ng naibayad niyang halaga. Sa kabila ng kanyang sinapit, si Henry patuloy pa rin bibili sa nasabing online platform pero hindi tulad ng dati, mas maingat na siya ngayon. Check muna ng rating pati kung yung mga reviews niya, kung okay ba siya. Pati yung profile, kung kaka-join lang niya ba ng account, kaka-start niya lang, ganun. Tapos kung siya ba talaga yung nasa profile picture. Para mabawasan na sila, tsaka matuto na rin yung iba na madali lang silang mahuli, lalo na social media. Sa bilis at mas pinadaling serbisyo, sino nga ba ang hindi maengganyong bumili ng iba't ibang produkto online? Ngunit tandaan, nakaakibat ng bawat click o add to cart ang responsibilidad nating maging mapanuri at maging alerto. Lalo na sa panahon ngayon na nagkalat ang manloloko at mapanlamang sa kapwa, kahit pa sa kapwa natin, Pilipino. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.